Okay po, magandang araw po ulit. Welcome po ulit sa ating SOS1 discipleship training para po sa ating church. And welcome po sa lesson 3. And hopefully po nakapag-pray na po tayo bago natin in-start itong video para mangusap sa atin ng Panginoong Diyos. Kung ano man ang gusto niyang ituro sa atin. Kung hindi naman po tayo nakapag-pray, pwede po natin itong i-pause saglit. Pause po muna natin saglit tapos pwede tayo mag-pray. So anyway po, yung mga verses po dito, yung mga supporting verses na hindi natin ganong binabasa, pwede nyo pong i-pause po itong video para hanapin niyo sa Bible, i-verify nyo po na nakalagay po sa Bible at supported po ng Bible yung pinag-aaralan po natin dito ngayon. So again po, welcome sa ating lesson 3, week 3 na po tayo. Ngayon po ang itatopic natin ay yung tinatawag na proper theology. So bakit po importante ang theology or bakit kailangan tama yung pagkakaintindi natin sa theology? Dito po natin malalaman sa topic po na ito. So pag sinabi pong theology, nanggaling po ito sa salitang Grego or Greek word. Ang ibig sabihin po nito, dalawang word po ito. Ang ibig sabihin po nito ay, yung una, yung theos. Ang ibig sabihin po niyan ay God or Diyos. And then yung logos po, ang ibig sabihin po niyan is the word about or the study or sa iba, the discourse. So pag sinabi pong theology, ang ibig sabihin po niyan is the study of God. So susulat ko muna dito saglit. Theos means God, and then ology means study or discourse. So in short, theology is the study of God. Okay? So ang simple definition po, pagka-define po itong theology is an in-depth study of the Holy Bible to discover what God has said about Himself, His purposes, His plans, and His promises. So dito po talaga sa Holy Bible nagpakilala sa atin ang Diyos. Nireveal niya kung sino siya, kung ano yung purpose niya, yung plano niya, at yung kung ano yung mga pangako niya sa atin. Talagang nireveal ni Lord sa mankind kung sino siya. To the point na kaya nating arukin or maintindihan. Siyempre, mas marami pa siya, pero ito yung kakayanan natin or ito yung kaya natin munang maintindihan sa pagka-Diyos ng Diyos. Okay po. So, pag sinabi pong theology, marami pong section yan. Actually, ito po, isulat natin ito. Ito po yung mga section niya. Nakikita po natin na ang unang section ay yung paretology, pero hindi naman po kailangan magkakasunod dyan. Pero pwede po natin yung i-search sa mga sa Google or sa mga library para mas ma-improve or para mas mapalawak natin yung kaalaman natin sa Diyos or sa Biblia para mas marami rin tayong makuha ng references or study guide kapag nagwi-win tayo or nagdi-disciple tayo ng mga unbelievers. So ulitin ko po yung paretology, it means study of God, the Father. So kuha po tayo ng mga pen, isulat po natin to dahil wala po siya doon sa manual. So, ibig sabihin ng paretology is study of God the Father. So, pag sinabi naman pong Christology, study of the Son Jesus Christ. Pneumatology po, study of the Holy Spirit. Angelology, study of angels from the word itself. And ganun din po sa demonology, study of Satan and demons. Bibliology, study of the Holy Bible, which is the revelation of God, yung in-explain natin nung week 1 sa introduction. At bibigyan din uli natin siya ng konting pasada ngayon. And then hamartheology, yan yung tinapik natin last week, yung study of sin.
And then soteriology, study of salvation, which is God's provision for sin. And then ito yung huli nating pangalawa sa huli nating topic sa series na to, yung ah, yung eschatology, study of biblical prophecy, the end times and eternity. And then kasama pa pala, matatopic din po natin yung ecclesiology, yung study of the church. So pretty much po ang hindi ko lang sinama sa discipleship training natin ngayon ay yung demonology tsaka yung angelology. Pero halos lahat po matatakil natin dito sa series natin ngayon. And then as SOS2, maaaring doon natin i-topic yung demonology and angelology. Maiksi lang naman po kasi yun. Pero anyway po, balik tayo sa lesson 3, sa proper theology. So, ang central theme po ng theology, dapat nare-reveal yung plano ng Diyos sa sanlibutan, which is the unifying theme of the Bible. So, dapat yun yung tema ng theology natin. Pag hindi po yun ang tema ng mga taong na tuturo sa atin pagdating sa theology, matakot na po tayo. Okay po. Dapat it is the revelation of Jesus Christ as the Savior of sinful mankind. So both the Old Testament and the New Testament is centered to Jesus Christ. So dapat si Jesus Christ po, kahit nasa Old Testament pa yan, kahit nasa New Testament pa yan, yung Old Testament, pine-prepare lang po yung pagdating niya. Sa New Testament naman po, pinakita po kung paano nangyari. So dapat po talagang nakacentered kay Jesus Christ. So yung mga ibang nag-uudyok sa atin ng mga religion, pag hindi po nakacentered kay Jesus Christ, alam na po natin ngayon. Kaya na po nating i-defend yung belief natin. Hindi yung bigla-bigla na lang tayong madadala, matatangay at maniniwala kahit sa mga masasarap pakinggan sa tenga. So ito po yung proper theology. Kailangan nakasentro kay Jesus Christ. This unites the entire Bible and the study of biblical theology in one major theme. So ulitin ko po, yung theme po na yon is si Jesus Christ. Isulat po natin. Jesus Christ. Okay? So napaka-importante po niyan dahil pagka-elepante po or araw ang sentro ng paniniwala nila o si Maria, alam na po natin ngayon i-depend yung faith natin. So bakit daw po importante yung may tamang pagkakaintindi sa pag sinabing theology? For personal growth and development. Para daw po mas maintindihan mo siya ng maigi at mag-mature ka at ma-develop sa iyo yung faith mo kay Lord. So sabi po dyan, for you to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sinabi po yan sa 2 Peter 3:18. And then, another reason kung bakit importante para sa growth and development, growth takes time. Katulad po dun sa ating bilang tao, nung baby pa tayo, hindi naman tayo agad nagmamature or lumalaki or tumatanda. So kung sa natural world po natin, dito sa physical world po natin, yung growth takes time. Ganon din po sa spiritual world. So yes po, kikilos ang Holy Spirit sa atin, pero kapag new believers pa lang po tayo, kailangan natin ng mag-aalaga sa atin or magpapalaki sa atin para mag-mature din tayo. Katulad ng ginawa sa atin ng mga magulang natin nung mga babies pa tayo. So, some truth can only be understood over a period of time. Kaya nga po natutuwa ako dahil yung Bible, ang daming mystery, ang daming mga storya o mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Isa lang po ibig sabihin nung pag hindi ko po maipaliwanag, naniniwala po ako na galing kay Lord John. Kasi kung lahat ng bagay sa Bible ay kaya kong ipaliwanag or kaya ipaliwanag ng tao, ibig sabihin tao lang din na nagsulat talaga nun. So yung mga mystery katulad na hati yung dagat, wala po tayong ibang kayang gawin kung hindi paniwalaan yon. Kasi si Lord, knowledge ni Lord yun. Mindset ng Diyos yun. Hindi natin alam
i-comprehend kung paano nangyari, alam lang natin, tanggapin. Okay po. So pangalawang dahilan kung bakit importante ang theology, to avoid doctrinal error. So sulat po natin, to avoid doctrinal error. Para hindi po tayo magkakaiba ng mga paniniwala. Mamaya yung katabi mo, iba yung paniniwala niya pagdating sa Christianity, tapos ikaw iba din, nagkagulo na kayo. So sabi po dito, the first sin resulted from the enemy's question, has God said? Di ba nag-create ng doubt na napag-aralan natin yan last week? Nag-create ng doubt si Satan. Sinabi pa talaga ng Diyos, di ba? So kung talagang hindi natin alam ang salita ng Diyos o hindi natin kilala ang Diyos at yung salita niya, matatamaan po talaga yung foundation ng faith natin. Babagsak po tayo talaga pagdating sa doctrinal error. And next thing we know, natrap na tayo sa kasalanan uli. So, kaya kailangan natin pag-aralan ng theology, kaya importante ang theology para ma-avoid natin yung mga ganitong klaseng doctrinal error. Okay po. And then pangatlong dahilan kung bakit importante, to be able to explain biblical truths to unbelievers and to give answer for the hope which within you. So, hindi ka lang naman sinabihan ni Lord or para makinig. Umupo sa church, tanggapin mo lang ng tanggapin yung words niya, yung explanation about sa kanya. Hindi. Para kaya mo din siyang i-explain. Para may explain mo biblical truths to unbeliever. Ito yung weapon mo para maging disciple ka . Di ba sabi disciple, make disciple of all nation? So, anong gagamitin mong pang-disciple? So, ito yun, theology. Kailangan alam mo yung proper theology, yung tamang theology pagdating kay Lord. Para kaya mong depensahan yung mga bagay na ibabato sa iyo ng mga tao. Okay po, so pang-apat na dahilan, it is for your, kung ba't siya importante, it's for your spiritual walk and ministry. So napaka-importante po niyan. Dapat po hindi lang tayo umaasa sa head knowledge, kung hindi nagsisik din tayo ng heart knowledge. Ibig sabihin po nun, ina-apply natin dapat sa buhay natin yung mga natututunan natin o yung mga tinuturo natin kung teacher na po tayo. And hindi lamang po tayo basta nakokontento lang sa nakikinig lang tayo, tanggap lang tayo ng tanggap ng information, pero nagbibigay din tayo ng ina-allow din natin ma-reveal ng Diyos sa atin yung pagka-Diyos niya sa pamamagitan po ng pag-a-apply natin ng natutunan natin at the same time willing tayong tinatransform natin yung sarili natin na naaayon kay Lord. Excuse me. So yan po yung apat na dahilan kung bakit importante. Ang sabi po, for personal growth and development. Pangalawa, to avoid doctrinal error. Pangatlo, to be able to explain biblical truths to unbeliever. And pang-apat, for your spiritual walks and ministry. So pasok na po tayo sa Trinity, yung tinatawag po na Trinity or yung binanggit natin, pinakita natin kanina, paterology. Kanina po sinabi natin ang paterology is the study about God the Father. So pag yung blank po dyan, sulat po natin is paterology. Paterology. Inulit ko lang po. Paterology. Pag sinabi pong paterology, nanggaling po ito sa Greek word which means father and yung ology which means word or the discourse. So ibig sabihin po nito pag kinunbine, study of the Father. Nakatuon po ito or naka-tema po ito kay God the Father. So, paano daw po natin mapapatunayan na totoo ang Diyos? Ito po, the existence of God, yung tinapik natin nung introduction nung week 1. Medyo bibigyan lang uli natin ng diin. Sabi po, God reveals Himself through the orderliness. Sulat po natin, orderliness of the universe and the world. Sinabi ko po na-mention ko po last week 1 na yung Earth po is nasa perfect
area po siya pagdating sa universe. 93 million miles siya away sa araw at nasa tamang temperature po yung environment niya para po tayo makapag-function dito. At alam natin na pag medyo malapit ang araw, mainit. Pag medyo malayo, malamig, hindi po tayo magsusurvive. So yun po yung tinatawag na nasa perfect location po tayo. Yung yung location natin, yung layo natin sa araw at sa buwan. Ang tawag po doon ay Goldilocks zone. So ang sabi po doon, if the moon were closer, lalamig po, di ba? Tsaka yung gravitational pull, yung mga high tides, baka mawasak yung mundo natin. Ganon din po yung sun. Baka pag malayo o malapit, baka mawasak din yung mundo natin. So, sa pamamagitan po ng orderliness ng universe, napuprove ni Lord na totoo siya, na nag exist ang Diyos. So, yan po yung una. Pangalawa po, God reveals Himself through the magnificence of the universe and, magnificent of the human body. Sulat po natin, human body. Okay? So, God reveals Himself through the magnificence of the human body. Nabanggit po natin nung week 1, yung respiratory system natin, yung skeletal system natin, yung muscular system natin, nervous system natin, hindi po sila nagkokontrahan. Ganon din po yung DNA natin, di ba? Meron pa nga pong mga Bible scholar na sinasabi nila na yung DNA natin ay may signature daw ni Lord. Kasi yung bawat break daw doon sa DNA natin, nagsasabi ng Yod, Hey, Bad, Hey. So, ang ibig sabihin po noon is Jehovah or Yahweh. Pero hindi ko po alam kung talagang totoo po yun, pero marami pong tayo makikita na yung DNA daw natin may pirma ni Lord. So, nagre-reveal lang po na yung Diyos natin ay an infinite God. Kasi po yung parte ng katawan natin, yung buto natin, dugo natin, yung mga organs natin, hindi po sila nagbabanggaan. Hindi po sila nagkokontrahan. Kaya I pray na ganun din po tayo pagdating sa body of Christ po, di ba? So, pag sa body of Christ po, merong ulo, may kamay, may paa, may mata, pero pagka pinagdugtong-dugtong mo yan, isang katawan niya ni Kristo, isang magandang body. Pero pag pinaghiwalay mo yan, nakakadiri po, di ba? Kung ikaw, paa ka lang. O kunyari, kahit na maganda yung mata mo, kahit na maganda yung mata mo, tapos dinukot natin dahil ayaw mong pumarte or sumama doon sa katawan ni Kristo, sa body of Christ, kahit maganda yung mata mo, ilagay mo yun sa lamesa, nakakadiri pa rin tignan yan. Gaganda lang yan kapag kaparte ka ng katawan ni Kristo. So ganun po, sa human body, nare-reveal po ang Diyos. Nagpapatunay na meron tayong infinite God na may gumawa po sa atin na hindi po tayo nagsimula sa unggoy. Kasi po kung nagsimula tayo sa unggoy, di sana may nakikita pa tayong mga ibang unggoy na nagiging tao din. Wala naman po eh. So hindi po tayo nagsimula sa kung ano-anong evolution ng humankind, hindi po. Nagsimula po tayo sa Diyos. Create niya po tayo. Okay po. So pangatlo po, God reveals Himself through His providential control. Binigyan din po natin yan ng pansin na nakaraan. Providential control. Ang ibig sabihin po niyan, siya po yung nagsusupply ng mga pangangailangan ng tao sa pamamagitan ng araw, ng buwan, ng ulan, ng kidlat, ng earthquake, ng sakit, ng siya rin po yung nagsusupply po ng discipline, naglalagay ng government, ng justice dito sa mundo. Under po yun sa sovereignty ng Diyos. Pag sinabing sovereignty po, ibig sabihin kahit anong mangyari, mapunta ka man sa kanan o sa kaliwa, under pa rin yun sa control ng Diyos. Providential control. Gawin mo man yung tama o mali, under pa rin yun sa control ng Diyos. Diba?
So, God reveals Himself through His providential control. Sulat po natin yan, providential control. Pangapat po, God reveals Himself through man's conscience. Kung sino po yung mga nakakaalala ng nakaraan, ng week 1, through man's conscience. Sa konsensya po natin, sa atin po, alam natin na may Diyos. Either napasa sa atin ng mga magulang natin or kahit hindi po napasa sa atin ng mga magulang natin, kahit yung mga nakatira sa mga hindi maabot pa ng technology at ng Bible, alam nila na may Diyos. Di lang nila ma-explain. Di lang nila malaman pa kung sino yung Diyos. Pero alam nila sa puso nila, sa buhay nila na may Diyos. Kaya nga sila sumamba sa kung ano-ano eh. Dahil akala nila yun yung Diyos eh. Ngayon, sinasabi ng Diyos, ako yung Diyos. Ngayon, tayo yung unang tinawag ng Diyos na ipakilala natin yung Diyos doon sa mga taong yon na alam nila sa puso nila may Diyos, hindi pa lang nila nakikilala. So, kailangan tayo, bilang mga Kristiyano, kailangan natin silang abutin. Sinabi po sa Romans 2:14-15, diyan po sinasabi na nag-i-indicate na ang Diyos binigyan tayo ng knowledge concerning Himself within the heart of man. Yan po yung nag-i-explain na kahit yung mga Gentile, nung hindi pa sila naaabot ni Pablo, or kahit di pa nila naririnig yung about kay Jesus Christ, alam nilang sumunod ng tama at mali. Alam nilang sumunod sa law of Mosaic law kahit hindi pa yun umabot sa kanila. So yan po yung nag-i-indicate na nasa konsensya po natin o nasa atin po mismo, alam natin na may Diyos. Okay po, so the Trinity of God, sulat po natin dyan sa the Trinity of God, Triune God. Triune God. Ibig sabihin, tri-unity. United God. So, the one true God is revealed in three distinct personalities of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Tatlong persona, isang Diyos. Three distinct personalities, isang Diyos. They are one in essence, one God with three distinct natures, isang Diyos. The doctrine of Trinity must be accepted by faith as it is difficult to grasp with our finite minds. So yan po yung katulad ng sinabi ko na yung mga bagay na hindi natin maintindihan sa Bible, hindi po nakasulat yung word na Trinity itself sa Bible, pero alam natin, buti na lang, hindi natin maintindihan. Kasi kung naiintindihan natin yan, sulat lang ng tao yan. Pero dahil hindi natin maintindihan, ibig sabihin Diyos ang nagsulat niyan at hindi pa niya binigay sa atin yung pagkakataon na maintindihan natin yan. So, Trinity, or much magandang sabihin na Triune God. Okay? So, sabi po dyan, the first person sa Triune God or sa Trinity is God the Father. So, sulat po natin. God the Father. He is the Father of Israel. Sinabi po yan sa Exodus 4:22. He is the Father of the angels, Creator and the Father of the angels. He is the Father of Jesus Christ. He is the Father of all of the believers. Lahat po tayong mga naniniwala po kay Jesus Christ at sa Holy Spirit at sa Diyos, Ama, tatay po natin siya. Remember po sa second week po natin, sinabi natin, He is our Heavenly Father at pinanganak na po tayo sa spiritual. So in the Old Testament po, para mapatunayan na nandoon si God the Father, the Hebrew word for God is called Elohim. Pagka sinabi pong Elohim, plural word po yan, ibig sabihin marami sila. So, tatlo po sila dyan, yung Triune God. Yan na nagpapatunay na yung Trinity nag-e-exist sa Old Testament pa lang. So, plural pronouns are used of God. In Genesis 1:26, di ba sinabi doon na baka makain din nila yung fruit ng the tree of life. Baka maging katulad natin sila. So, ibig sabihin, nagpapatunay na may kausap ng Diyos. So, it means plural, more than one. And then, habang
dumadaan tayo sa proseso ng pagbabasa ng Bible, marirealize natin na tatlo talaga sila. Isang Diyos, tatlong persona. Katulad mo, tao, tatlo ka. Physical body, soul, and spirit. Okay? So, and the angel of Jehovah or angel of the Lord in Old Testament deemed to be the appearances of, sulat po natin, appearances of Christ. Yan po yung tinatawag na Christophany. Pag sinabi po sa Old Testament na angel of Jehovah or angel of the Lord, ang kadalasan po niyan ay yung appearances of Christ. Christophany. Okay? So Trinity in the Old Testament, ito po yung isang example na verse. Sabi po sa Isaiah 48:16, "Come near to me, hear this. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, I was there. And now the Lord God and His Spirit have sent me." So si Jesus po ang parang nagsasalita po dito. Sabi, "Come near to me," sabi ni Jesus, "hear this. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, I was there." Diba? Bago pa na-create lahat, nandoon na ako, sabi ni Jesus. "And now the Lord God, the Father, and His Spirit, the Holy Spirit, have sent me." So sa Old Testament pa lang, nakikita or napapatunayan na natin na nandoon na, nag-exist na yung Trinity. And then, syempre, sa New Testament, mas dumami na yan. Mas nabigyan na yan ng diin yung Trinity. Sabi naman po sa New Testament, mas naging obvious na yung Trinity. The Father, Son, and the Spirit are confirmed to be divine, to do the works of God, and to be worshipped. Jesus is distinguished from the Father and the Spirit. The Spirit is also God, but distinguished from the Father and the Son. Mamaya po, i-explain ko po yan sa isang picture. Sabi po dito, the triune God, God has a triune nature with three distinct, sinabi po natin yan kanina, sulat po natin, three distinct personalities. Okay? Personalities. Yet He is one God. Sinabi po yan sa Deuteronomy 6:4. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Sabi po, ang purpose po nila or ang dahilan po nila, si God the Father daw po ang nagplano. Sulat po natin, planned the redemption and sent His Son into the world. Ayan po yung mga supporting verses. Pwede po natin i-post yung video anytime para i-verify po natin yung mga verses po niyan. So si God the Father ang nagplano ng redemption at nagpadala sa anak niya, si Jesus Christ, dito sa mundo. So plano ni God the Father na iligtas ka or isave ka. And then si God the Son, siya naman po yung nag-execute. He is the executor. Siya yung nag-execute ng plano at nag-accomplish ng redemption para po sa atin. Yung plano ni God the Father, in-execute ni God the Son, ni Jesus Christ. And then ang Holy Spirit naman po, ang role niya po is to give us regeneration or new applying spiritual life to sanctify us and to empower us in service. Basically, siya yung nagtuturo sa atin habang nandito tayo sa mundo kung papaano natin ma-practice yung godly standard or godly life pagdating natin sa piling sa heaven, sa piling ng Diyos. Trabaho po tayo dito ng Holy Spirit. So, God the Father, siya yung nagplano. God the Son, siya yung tumupad ng plano. And then, God the Holy Spirit, after nung umalis ni Jesus Christ, siya naman yung nagpapatuloy mag-minister sa atin. Okay? And then, ito po yung picture na sinasabi ko about do sa distinct nature po ng Trinity. Mapapansin po natin sa picture, si Father po is God, Son is God, Spirit is God, pero si Son is not the Father. Si Father is not the Spirit. And the Spirit is not the Son. And the Son is not the Spirit. So, three po ang persona nila. May kanya-kanya po silang role, pero lahat po sila under God, yung authority
ni God the Father. This, ito po yung word na ginamit. Si Jesus is distinguished from the Father. Begotten Son po siya. Ganon din po yung Spirit. And the Spirit is also God but distinguished from the Father and the Son. So, hindi po sila iisa, pero pagdating sa persona o sa pagiging Diyos, iisa po sila. Okay, so Father is God, Son is God, Spirit is God. Sabi po dito sa verse, the Lord our God, the Lord is one. So, iisa ang Diyos, may tatlong persona. Katulad po ng itlog na may yolk, may shell, at saka yung may white. Yung tama, yung may white. Yun po ang katulad din po ng araw na may malaking araw, may sikat ng araw, at saka yung nararamdaman natin, yung init ng araw. Ganon din po yung tubig, may liquid, may solid, saka may gas. Ganon ka din po bilang tao, may spirit, may soul, and may body. So, katunayan po na ang Diyos ganon din po siya. God, persona siya. Tayo, human being. Si God is God being. Okay po. So, dito naman tayo susunod sa confirmation of the triune God nature of God. Ayan po yung mga supporting verses po. Karamihan sa New Testament kasi yan yung binautismuhan si Jesus Christ. Makikita natin na ando doon ang three persona ng Diyos. Si Jesus Christ na binabautismuhan, yung kalapati na symbolizing na Holy Spirit at yung nagsalita po na si God the Father na this is my son. Diba po? Yun po yung mga patunay. At yan po yung mga verses pa na nagpapatunay na tatlo ang persona ng Diyos. Hindi sila tatlong Diyos, kundi tatlong persona, isang Diyos. Okay po. So the attributes of God. Pag sinabi pong attributes, yan yung mga kung paano mapapakita na kung paano dinidescribe ang Diyos sa Bible. So attributes of God, ang sinabi po, ang Diyos po natin ay eternal. Ayan po yung mga supporting verses. Eternal, walang simula, walang huli, walang katapusan. Eternal po, pang habang buhay. Hanggang, di ko na po maarok kung hanggang saan. Eternal po. Pangalawa po, sa blank, ibig sabihin present everywhere. Ang ibig sabihin po niyan, He is an omnipresent. Ibig sabihin, present siya everywhere. So, sabi po siya sa Psalms 139 na kahit saan tayo magpunta, nandoon ang Diyos. Present everywhere. Nandoon ang presensya ng Diyos. Okay? And then, He is also all-powerful. Ibig sabihin naman po niyan is omnipotent. Ibig sabihin, napakamakapangyarihan. Wala pong mas makapangyarihan sa Kanya. All-powerful ang God natin. Sarap, no? Ang sarap sumamba sa isang Diyos na alam mo siya yung pinaka-Diyos, pinaka-malakas sa lahat ng mga Diyosan dyan na naririnig natin. Tapos yun yung Diyos na sinasamba natin. 'Di ba? Yun yung backup natin na Diyos, yung all-powerful God. Okay? And bukod pa doon, hindi lang siya all-powerful, all-knowing din siya. Ang ibig sabihin po ng all-knowing is omniscient. Ibig sabihin, from the word omni and then science or scient. All-knowing. Alam niya lahat. Wala kang maitatago sa kanya. Kaya pagdating ng panahon at hinusgahan niya tayo, hindi siya katulad ng ibang judge na pwede pang mapaikot-ikot. Sa kanya, bago niya pa tayo husgahan, alam niya na yung verdict sa atin. Kung karapat-dapat pa tayo. At wala tayong masasabi or maitatanggi or maikokontra sa judgment niya pagdating ng panahon. And then bukod pa po dyan, He is also love. Yung love na nararamdaman natin, wala pa yan. This
Ako, meron akong pagmamahal sa asawa ko, sa anak ko, sa mga tao, at sa Diyos. Pero si God, siya mismo yung love. Pag pinagsama-sama mo yung lahat at pag na-describe mo yung love, siya yun mismo. God is love. Siya na mismo yung love. Hindi yung meron lang siyang pagmamahal. Tapos, kasi pag meron ka lang pagmamahal, pwede mo rin tanggalin yung pagmamahal na yun. Hindi po. Siya na mismo yung love. Siya yun. Love. So, susunod po, He also does not change. Ibig sabihin po niyan, He is immutable. So, pag may sinabi siyang pangako sa iyo, hindi katulad ng tao na pag nangako, minsan napapako. Si God the Father, pag nangako, hindi siya magbabago. Pag nagsabi siya ng isang salita, hindi yun magbabago. Hindi magbabago. Kaya pag sinabi niya ang kabayaran sa iyong kasalanan ay kamatayan at mapupunta ka sa impyerno, hindi yun magbabago. Pero sinabi din niya, may paraan para makalusot ka diyan sa pamamagitan ng aking anak. Kasi nga, He is also love. Okay? So, immutable. Big sabihin, hindi nagbabago ang ating Diyos. He is also merciful. Alam na po natin yan. He is gracious. Kaya nga po dahil sa grasya niya, nakareceive tayo ng salvation, ng regalo. He, he is gracious. He is holy. Kaya nga po dahil uh, yung mga tanong ng mga tao, di ba dapat mabait ang Diyos? Dapat din niya pinaparusahan yung mga tao. Pero He is holy. Hindi pwede sa Kanya yung mali o yung kasalanan. Kasi nga, mababawasan or hindi na siya holy pagka ganun. He is holy. Di ba? Sabi din po sa Psalms 99:4, Romans 1:32, kung kaya niyo pong hulaan, pag binasa niyo po, ang sabi po dyan, He is just. Patas po ang Diyos natin. Pag may relationship ka sa Kanya, patas yung judgment na ibibigay niya sa iyo. Pag hindi mo siya kilala, wala kang relationship sa Kanya, patas din yung judgment na ibibigay niya sa iyo. Patas. So kung anong judgment, ilagay ka niya sa piling niya or ilagay ka niya sa impyerno, yun po yung patas na judgment para sa iyo. Alam niya na yun. Di ba? Tapos dito rin po, ang Diyos po natin, He is a spirit. Wala po siyang katawan. Wala po siyang physical body. Although minsan sa Bible dinidescribe po na may pakpak siya, tago mo ko under your wings, yung mga ganun, may pakpak siya, or nakita yung likod niya, or nasa paanan niya yung earth. Eh yun ay yung pagdidescribe lang ng mga taong nagsulat ng Bible. Pero siya mismo, He is a spirit. Wala po siyang body. Spirit po ang Diyos natin. And then He is also sovereign. Ibig sabihin, kontrolado niya lahat under sa sovereignty niya. He is an almighty God. Okay? He is faithful. Diba? Kapag sinabi niya, gagawin niya. Faithful siya. Pag sinabi niya mag-aantay siya sa iyo, aantayin ka niya. Pagka nagbigay siya ng calling sa iyo, faithful siya na ibibigay niya yung calling niya na yun sa iyo. Diba? And then sinabi po, He is also good and kind. Ang ibig sabihin po ng good and kind, He is benevolent. Benevolent. Ang sarap po yun, no? Yan ang Diyos mo. Diba? Lahat. Diba? Judge din siya sa just. So, patas. Talagang benevolent. Good and kind yung Diyos mo. Hindi, hindi basta magulo, kundi maayos. Good and kind. Kung paano nabuhay dito si Jesus Christ, He is the exact image of God, di ba? And ito rin po, He is also long-suffering. So, ibig sabihin ng long-suffering, kung nagsasuffer si Lord na sa atin dahil nga kung huhusgahan niya tayo agad, baka gunaw tong mundo kung hindi siya mapagpasensya. Yun po isang ibig sabihin ng long-suffering, patient. Kung hindi po siya mapagpasensya, bakit tinapos niya na tong mundo? Ginunaw niya na tayo. Pero nagpapasensya pa po siya sa atin. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon para bumalik po sa kanya yung mga tao. Dahil kung hindi po siya
not long-suffering or patient, baka binadtrip mo ako, pasabugin natin yung earth, baka ganun yun. Kaya niya naman yun eh. Di ba? Kaya niya yun. Pero dahil nga, He is long-suffering, He is love, He is gracious, merciful, di ba? He is good and kind. So, He is also long-suffering. Does not immediately judge sin. Binibigyan ka niya ng chance. Pero yung chance mo, hanggang nabubuhay ka lang dito sa mundo. Di ba? And then, nag-aantay lang siya na i-acknowledge mo siya at yung mga kasalanan. He is also wise. Hindi mo siya maiisahan. Alam niya. Re-reviewin niya pa sa iyo yung mga pinaggagawa mo or tayo. Re-reviewin niya pa sa atin yung mga pinaggagawa natin. Mabuti man yun o masama. And then huli, He is infinite. Inf- uh, infinite. To infinity and beyond. Sabi nga ni Buzz Lightyear, di ba? Diyos yun. He is infinite. Di ba? Hindi mo talaga maaarok ang Diyos. Pagdating naman po sa mga pangalan po ni God, ito pong mga pangalan na to is depende po to doon sa mga tao na nag-describe kung paano nila na-experience ang Diyos sa kanila. Hindi po ibig sabihin ito talaga yung pangalan ng Diyos. Ang pangalan po ng Diyos po natin is Yahweh, El, tsaka Jehovah. Yung Yahweh tsaka Jehovah, iisa po yun. Inano lang sa kung paano yung letter JHVH or YHBH. Yan po yun. Or L. So, Jehovah, which means Lord. Ayan po ibig sabihin yan, Lord. So, yung mga tao, dinidescribe nila si Lord as Jehovah, the Lord that healeth thee. Ibig sabihin, Jehovah Rapha. Sulat po natin, Jehovah Rapha. Mga experience na lang po yan ng mga tao. Paano nila dinidescribe yung naging role ng Diyos sa buhay nila. Jehovah Nisi, the Lord our banner. Yan po ibig sabihin yan. Jehovah Nisi. And then, Jehovah Shalom, the Lord our peace. Diba? Shalom, peace. And then, Jehovah Jehovah Ra, the Lord is my shepherd. Sinabi yan ni David. And then, Jehovah Shidkenu, the Lord our righteous. Okay? And then, Jehovah, yung sikat na sikat, Jehovah Jireh, the Lord who provides. Sinabi naman po yan ni Abraham. And then, Jehovah Shammah, the Lord is there. Okay po. So, yan po yung mga pag sinabing Jehovah, ibig sabihin Lord. Hindi po yan mga iba't ibang religion na katulad sa Pilipinas, kundi mga pangalan niya ng Diyos kung paano dinescribe ng tao yung na-experience nila kay God. Pero ang pangalan niya po talaga is Jehovah. Itong pangalawa, ibig sabihin ng El is God. Diba? Sa mga movie, makikita natin yan sa Stranger Things, si El, pangalan niya 11, pero it's also meaning of God. And then si Kal-El, si Superman, Kal-El, di ba? Ganon din si Lord. He is El. He is the real God, the real El. Di ba? So pag sinabing El, nagtungan Elohim, which means God and is used word the creative power of God. So kapag nakikreate si Lord, ang pangalan niya is Elohim. Yung kaya niya mag-create out of nothing. Tayong mga tao, kaya nating mag-create out of something. Si Lord, out of nothing. Di ba? Ang create lang niya sa pamamagitan ng kamay niya na gumamit siya ng something ay yung dust. Yung create niya tayong mga tao. Pero everything else out of nothing. Okay? And then sumunod, El Shaddai. Shaddai. So, ibig sabihin po niyan, God is sufficient for the needs of His people or God is sufficient
El Shaddai. Again, hindi po yan religion, kundi pangalan ng Diyos. Excuse. And then Elolam. Ang ibig sabihin ng Elolam, the everlasting God. Lagi po natin yan naririnig. Everlasting God. Okay? And then El Elyon. El Elyon, the most high God, exalted above all other gods. Siya yung Diyos ng lahat ng Diyos. El Elyon. Tapos, tinatawag din po natin siyang Father, which means Abba, or Heavenly Father. And then, yung sikat na Adonai, which means Lord or Master. Which means, hindi yan, ba't napunta yun dyan? Lord or Master. Okay? So, Adonai, which means Lord or Master. Yan ang ibig sabihin ng Adonai. Pag pinanood natin yung House of David, makikita natin yan, Adonai, Master. Okay? So, tapos na po tayo sa attributes niya at saka sa mga names niya. Pasok po tayo sa sovereignty ng Diyos at sa kanyang decree. Ang decree po ng Diyos, ibig sabihin yun yung it is in-establish niya since eternity past, and ito yung nagpapatungkol po sa sovereignty ng Diyos. Pag sinabing decree, ito yung purpose ni Lord, yung eternal purpose niya kung bakit niya tayo create. According to the counsel and His will for His own glory. So, yung purpose pala ng Diyos is para sa kanyang glory. He foreordained whatsoever came to pass, none is outside God's control. So, lahat ng nangyayari po, kahit ano pang tahakin mong desisyon, under pa rin yan sa decree and sovereignty ng Diyos. Pero, yet it must also be affirmed that man is responsible for his sinful action. Diba? So, kung ano yung mga nangyayari dito, under yan sa decree, pero yung decision mo, lalo na pagdating sa sinful action, is still up to you. Katulad nung kay Satan. Diba? Kompleto na sa lahat ng bagay si Satan eh, pero yung naging decision niya na maging Diyos is under his sinful action. So, in the end, si Lord pa rin ang mananaig or mananalo kasi nga under ka lang niya sa sovereignty and decrees niya. Kahit ano pang piliin mo. So God is never the author of sin, na pag-aralan natin yan, which is si Satan yan, nor does he sovereignty eliminates man's responsibility. So may free will ka pa rin. May choice ka pa rin, may option ka pa rin. So pag ang option mo is papurihan ng Diyos, may reward. Makakapiling mo siya for eternity. Pag ang option mo is baliwalain ng Diyos, may reward. Punta ka doon sa hell, punishment, judgment, diba? So, yun ang ibig sabihin nun. So, the directive will of God, ito yung tinatawag sa Greek word na telema, meaning the author actively brings about the events. Siya yung kontrolado niya to. He creates, control, establishes, and elects. Directive will means he actively brought about an event. Siya yung parang direktor ng nangyayari dito sa mundo. Alam niya yun, or meron siyang go signal sa mga bagay na nangyayari dito sa mundo. Pag sinabi namang permissive will of God, ang Greek word nito is boule. Ibig sabihin ng permissive will, he may bring them about through secondary causes. Katulad ng sinful acts po natin na minsan yung mga kasalanan natin na talagang ayaw ng Diyos, pero hinahayaan niyang mangyari sa atin. But neither is God the author of them. They are within the scope of God's decree. Kahit nakapaligid dito yung mga demonyo, yung si Satanas at yung kasalanan at yung kamatayan, they are still within the scope of God's decree and are part of His eternal plan and purpose. Ginamit niya nga yung kamatayan tsaka akalangan ni Satan, panalo na si Satan kay Jesus Christ. Pero in the end, yung plano ni Satan, yun po yung naging napatayin si Jesus Christ, yun pa yung naging salvation natin sa Diyos, di ba? So, big sabihin, under yun sa permissive will ng Diyos. Nonetheless, man is responsible for his own sins because he's given freedom to choose. Di ba? And then all acts conform to the eternal plan of God and purpose.
but he is not directly the author of all acts. The final result of the bulle of God is always for the glory of God. So kahit anong gawin mo dito, under yan sa will ng Diyos. It's either directive or permissive. Wala kang magagawa. Ang kaya mo lang gawin, yung will mo, i-align mo sa will ng Diyos sa iyo. Okay, so anong purpose ng Diyos? Isa lang po, mapapurihan siya, mabigyan siya ng glory. Okay, so purpose of God is according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Okay? So sa Ephesians 3:11. So ang big sabihin, ang purpose ni God is to bring all men into right spiritual relationship with Him. Gusto niyang magkaroon ng relationship sa iyo. Yung creation niya, magkaroon ng right spiritual relationship. Spiritual. Kasi nga God is spirit. And then yung purpose niya is that all people experience forgiveness through Jesus Christ. Experience forgiveness of sins through Jesus Christ. Into right relationship with Him and become part of the kingdom of God. So, gusto niyang ma-experience mo na mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at maging parte ka ng kingdom niya. Yan ang Diyos mo. Ayan ang Diyos natin, di ba? Inaabot tayo. So the Bible assures that God's purpose will be accomplished. So, kung mag-serve ka man o hindi kay Lord, maghahanap siya ng ibang magsuserve pag hindi ka nag-serve. Mangyayari pa rin yung purpose niya. Tanggapin mo man siya o hindi, mangyayari pa rin yung purpose niya dito. Kasi nga, naka-under yun sa decree and sovereignty ng Diyos. Kung ayaw mong sumunod, kung ano yung plano niya sa church natin at ayaw mong sumunod, gagamit siya ng ibang tao para mapangyari yung purpose niya. Yun ang ibig sabihin nun. So, maganda, ikaw yung maging dahilan para magawa or mangyari yung purpose ng Diyos dito sa earth. Diba? Para in the end, magkaroon tayo ng reward doon sa kingdom of God. So, yun lamang po. Hopefully po marami tayong natutunan ngayon pagdating sa proper theology. Napag-aralan din po natin yung triune God, yung Trinity, at yung paterology, si God the Father. At kung ano yung hopefully po mas nag-improve po yung knowledge natin, yung wisdom natin pagdating kay God the Father, at mas ma-appreciate natin siya ngayon at may apply natin sa buhay natin ang lahat po ng tinuro niya sa atin. And hopefully magamit din po natin ito kapag tayo na po ang tumatayong nagtuturo po sa mga gusto nating i-win. So again po, isa lamang pong sigurado, ang purpose po ng Diyos mangyayari at ma-accomplish. Mas maganda pong mangyari po yun na ginagamit niya po tayo. Yun lamang po, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo sa lesson number 4. Ito po ang topic natin sa lesson number 4, Christology, kung saan mas makikilala natin si Jesus Christ. Okay po, yun lamang po, and I pray na safe po tayo lahat at magandang gabi po. Goodbye.